Panginoon, sa pananalangin ng maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa oras at binigay niyo po sa amin na kami po ay may kagalakan sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Paunahan niyo po, Panginoon, bawat isa sa aming mga kapatiran na nakikinig at nanonood po sa aming live streaming. Masa kami, Panginoon, na kahit po sa aming po mga kaibigan na makapanood po ng live streaming na ito ay meron silang bagay sa kanilang puso, Panginoon. Mga problema at pagsubok, Panginoon, ay matagunan po ng iyong salita. At kung sila po ay hindi paligtas, ay makasumpo sila ng kaligtasan kay Kristo. Paunahan niyo po ang aming pag-aaral sa gabi ito, yung pong Espiritu Banal sa magturo, at saway niyo po anumang gawa ng kaaway sa ating kalagitnaan, Panginoon, upang kami po ay malaya at umuri, magpasalamat, at makapakinig po ng iyong salita. Pagpalaan niyo nga pong bawat isa, pagpalaan niyo pong aming pag-aaral sa hapon ito, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli magandang hapon po sa bawat isa sa ating pong panghapon po ng pangangambahan through live streaming. At masa tayo na pagpapala ng Diyos ay patuloy po na sasaad sa gabi ito. So tayo po ay aawit ng ilang mga awitin. Nais kong tawagin si Brother Ian, pag-unahan tayo sa ilang mga awit. Reading po natin song number 66, Phillips. Amen. Rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah, to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. Another is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation true.
Let's sing He Abides, song number 95. Let's all sing on the first verse. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my peace is the secret cause that its order abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. On the second verse. Once my heart was full of sin, once I felt the peace within, till I heard the Jesus stand upon the tree. Then I felt the Holy Spirit, and I came and sweet, so sweet, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. All the last. There's restoration for the days of the world is gone with peace. Long ago I gave them up instantly. All my night is spent today, all the burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Okay, so, hello. Hello, sound, check, sound. Okay. Hello, sound, check, sound. Hello, sound, check. Okay, so, bago ko tayo patuloy ng mawin sa Panginoon, ay nais ko na nating ibigay ang ilan po sa mga announcement po natin. Ano, ha? Okay, so ating pong tuloy na panalangin, yung ating pong mga missionaries na ating pong sinusuportahan. At as of this time ay updated naman tayo sa kanilang mga support. At umasok tayo na ito po ay naging pakilabang po sa kanila. Yung ito nga po ay hanggang December. Naka-set na po tayo ng mga support po para sa kanila. No, ha? And yun nga lang, yung ating pong schedule nga by the month of December na supposed to be mag-preface po sa atin ay hindi po available si Pastor Pabs. Ano? Kaya nga po, in-reset po natin sa January na po yung kanyang pagpunta po dito. Okay? So, panalangin po natin ang ilang mahalagang bagay na nasa kung isama na nyo lagi sa prayer. So, yung ating prayer list, sama na sa prayer. No? So, every time tayo po ay kakain, yung ating pong families na pinipray po natin ay lagi nating idulog sa Panginoon sa panalangin. Okay? Now also, panalangin po natin yung ilang pong mga fellowship, na pinipray po natin sa young people, sa mga tatay. So, bino-workout po natin ang schedule, inaayos po natin ang set ng lugar. So, yun nga pong ginagawa po natin. At masa tayo na marami po ang makakasama po diyan. Now, also, pag-pray po natin yung pong project po ng ating church, yung pong yung roadway po natin, entrance road, at yung pong baptistry sa gilid. So, ang plano ko po by December ay mag-set up na po lahat yan, may isabay na po yan, kasabay natin pagawa para po sa ating pong baptism. Okay, so panalangin po natin yan, na magawa po natin. And also,
meron pa ako sa pang-inisip na project, since open naman yung sa main road na, ay siguro marapat lang maglagay tayo doon ng signboard. So, magpapagawa din tayo yan. No? So, yun po yung mga project na ating kong sinasama, paki-include lang po sa prayer po natin. And tayo pa salamat sa Panginoon, yung ating offering ay maayos naman, kahit pa paano, ay nasusustain po yung ating mga pangangailangan, ating pong mga bills and payments. At salamat sa Panginoon sa ating magkakaloob. Amen? At tayo po yung maasa na ang Panginoon ay patuloy po na magbabalik ang pagpapala po sa bawat isa. Amen? Now, yun na po ilan sa mga halagang bagay. And also, ating pumling nais batiin ang ating pumapatira na nagdiwang na kung arawan yung buwan ng November. So, since this is the last Sunday of the month of November, ay patuloy po natin silang binabati sa kanilang kaarawan in November. Brother Darwin, November 5, Brother Ading, November 9, Brother Joseph, November 16, and Sister Michelle, November 24. So happy birthday and belated happy birthday po sa inyo. At aking panalangin, patuloy po kayong lumago sa pananampalataya. Amen? Now, sama natin sa panalangin next Sunday, yung pong ating pong gift giving ngayong buwan ng December. Next month, December, next Sunday na ho yun. At ang ating pong gift na ating pong dadalhin, worth 50,000 pesos, 50 pesos, 50 pesos, ay something green. Something green. Okay, so yun po yung ating napagkasundoan na dadalhin. Okay, by next Sunday morning. And yung ating schedule, ganun pa rin po. 8 o'clock mga adults and 10 o'clock mga young people. Okay, so correct, same schedule. And pa-pray po natin yung Christmas Sunday natin, December 19. Panalangin po natin kung ano po yung pwede natin gawin po doon. Pero target po natin by December 19. That's the only Sunday na magkakaroon tayo ng sama-sama kong pagtitipon. Okay, sama-sama kong pagtitipon. Sabihin, isang schedule lang po ito. Okay, so isang schedule lang po ito. So panalangin po natin yung bagay po na yan. Okay? So tayo po ay muling umawit. Nice to talk si Brother Ian. Wala tayo ng ilang pang mga awitin. Awitin po natin song number 159, Faith is the Victory. Amen. Let's all sing on the first verse. And come along the hills of life, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in this below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Same verse. His banner over us is our sword, the word of God. We tread the road the saints above. We shout the triumph trod. By faith they like a weary strength. She's won on every field. Any by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Other verse. On every hand the foes we find, from up in prayer array. Then dance of peace be happy, and onward to the fray. So
world on the last. To him that overcomes the moment we shall begin. Before the angels he shall know his name, confess his name. And onward from the hills of life we hearts away. Will vanquish all the hosts of night in Jesus' complete name. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Let's sing another song, Victory in Jesus. Victory in Jesus, song number 118. Amen. Let's all sing the first verse. I heard an old story, how the Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his glory, of his precious blood that's holy. Then I repented of my sin and won the victory. On the verse, oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me, bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. On the second verse, I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. On the last, I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. On the verse, oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. Salamat po sa mga awitin po niyan. All about victory in Jesus. Amen. And faith is the victory we know. Amen. That overcomes the world. Salamat po sa mga awitin po niyan. So tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaralan ngayong pong hapon.
At nais ko po na kunin niyo po muli ang inyong pong mga Biblia. And this time, let's open in the book of Exodus chapter 17, verse number 8 hanggang verse number 13. Okay, so, pero nais ko po na basahin po natin from verse 8 hanggang verse number 16. Tapusin natin yung buong chapter from verse number 8. Okay, now, dito po sa aklat ng Exodus chapter 17. So, nandyan po ba kayo? Say amen? Amen. Amen. Okay, kahit po kayo natin sa inyong kanya-kanyang tahanan, ay pwede po kayo magsabi po ng amen. Amen? Pwede po yan. Para po madinig ng inyong mga kapitbahay na kayo po ay patuloy na nakikinig at sumasamba sa Panginoon. Amen? Kahit po na sa kanya-kanyang tahanan. Ito yung kagandahan ng live streaming. Kagandahan po na tayo po ay kahit walang panghapong sama-sama, and yet, ang salita ng Diyos ay nananatili ko na nagtutuloy-tuloy, hindi lang po sa umaga ng linggo. Amen? Maging sa umaga, maging sa hapon po, ng ating pananambahan. And please pray, panalangin po natin na lahat. Hindi man po sa taon na ito, na by January ay magkakaroon na ulit tayo ng mga sunod-sunod na sama-sama akong pagtitipon later on. So, panalangin po natin lahat na hindi mo mabigyan ng visa yung panibagong variant ng COVID. Sana hindi mapahintulot pumasok sa ating bansa. Lagyan ko yun ng visa, denied. Okay? Hindi na ako makapasok. Kasi baka mapapasok na naman yan. Panibagong lockdown na naman tayo niyan. Panalangin po natin na tayo po ay patuloy po na sa biyaya ng Panginoon ay maisalba ng Panginoon ating pong bansa. Amen? So, panalangin po natin yung mga bagay po na yan. So tayo pidadako lahat sa atin ng pag-aaral at ating babasahin yung Exodus chapter 17 beginning from verse number 8 hanggang verse number 16. Okay? Babasahin, nais ko po na maging kaisa kayo sa ating mong pagbabasa. Basahin po natin ito ng palakas. Ready? Begin. Exodus 17 verse 8 to 16. Then the Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men, and go out and fight with Amalek. For tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. It came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. Aaron and Hur stayed up his hand, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down in the sand. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Okay, for he said, because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. So, papalain na nga po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Itong tatalakayin po sa hapon po nito. Now, sa ating pong introduction, ito sa ating text, it reveals a critical moment in the history of Israel. Following 430 years, okay, ito po yung estimated time na kung saan ay sila po ay in bondage in captivity in Egypt, that Moses had led them across the Red Sea into freedom. They had begun the journey toward the promised land and were soon met with the opposition. As they journeyed, the Amalekites came against Israel in unprovoked attack, seeking to destroy them before they reached their intended destination. Now, sa totoo lang, yun naman talaga ang buhay po ng mga mananampalataya. Now, once a person got saved, became a Christian, ay talagang laging pumapasok po doon yung pakikipagdigma. Meron pong spiritual battle na nangyayari sa bawat Kristiyano, sa bawat tao nagiging Kristiyanong tunay. There will always be an attack from the enemy. Sapagkat
Siyempre, si Satan, hindi ka na kayang kunin sa Panginoon. Once saved is forever saved. Tandaan po yan. Napakaraming talata sa Biblia na patungkol po sa kasiguruhan ng kaligtasan. Huwag po kayong maniniwala. Sa maraming mga katuruan, ang iba nagsasabing sila po ay Christian church, pero nawawalan ka ng kaligtasan. No, wag. Sapagkat si Kristo, ang kanyang kamatayan sa krus, pagkalibing at pagkabuhay, ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa buhay ng isang tao na nampalataya sa Kanya. Amen. Yes. That's the essence of the gospel. Amen. That's the essence of the Word of God. That's the essence of the promise of God. Amen. Na ang isang tao na tumanggap kay Kristo, siya po ay forever na ligtas sa Panginoon. Huwag po kayo maniniwala sa mga nagsasabing Kristiyano, ay, Kristiyan kami. Pero naniniwala sila ng kaligtasan na nawawala. Ano nangyayari sa kanilang buhay? Amen. Ngayon ligtas, bukas hindi. Ngayon ligtas, bukas hindi. Bukas ligtas, ngayon hindi. Aba, anong ibig sabihin nun? Anong sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21 and 2:21? Yung una, sabi ko na Bible, for me to live is Christ and to die is gain. Paano magiging kapakinabangan kung nawawala yung kaligtasan? Amen. Di ba? Think about it. Isipin lang po natin yan. Napaka-simpleng kaisipan, napaka-simpleng doktrina na nagsasabi po sa atin ang ligtas ay tunay na ligtas, walang hanggan, sabi po ng Bible. Yun ang pangako ng Panginoon eh. Ang pangako ng Panginoon, ang Diyos hindi ko bigay bawi. Hindi mo kagaya ng mga batang naglalaro po yan. Ibibigay sa iyo sa isang gamit, pagkatapos pag nag-away kukunin. Hindi ko ganun ang Panginoon. Once a son, always a son. Yun sabi ko ng Bible. Pero yung relation, doon hindi nagkakaayos. Siyempre, pag hindi ka nakagawa ka ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon, siyempre yung relationship natin sa Panginoon, hindi tama. So, ang gagawin, humingi ng tawag sa Panginoon. Kaya nga po dito nakikita po natin na now in this passage of the Scripture, God gave Moses able supporters. Kung nakita natin yung mga character ho dyan from the early chapter sa aklat ng Exodus, ay binigay ng Panginoon ang ilang mga tao sa kanya pong pangangasiwa upang ito po ay magamit po yan makatulong sa kanya. Makatulong sa gawain ng Panginoon. Sino po yan? Si Joshua. Kapitan po ng kanya pong armies. Pangalawa, si Aaron. Aaron served as Moses' representative to men and high priest before God. Pagdating po sa pag-alay ng sakripisyo, si Aaron. Pagdating po sa pangingiligma, si Joshua at si Caleb. Pagdating po sa ilang mga bagay ay meron pang ginagamit ang Panginoon para ma-fulfill ng isang leader ang kanya pong responsibilities at kanya pong pakikipaglaban. Now, dito po mapasok na ito pong character na si Hur. Hur. Kasi ito pangalan si Hur, sabi ko ng Bible and there also introduced a man in the text that some may not recognize. Although he is not mentioned often in the Scripture, Hur was a man whom God used mightily to have a great impact on Israel. He served in the shadows, and yet his obedience was critical in obtaining victory sa bansang Israel. Pag sinabi, you are in a shadow, ibig sabihin, hindi ka gaanong nakikita. Okay? Hindi ka gaanong nanonotice ng mga tao. And yet, meron kang responsibilidad at ginagawa mo sa abot ng iyong makakaya. Mga kapatid, yan po si Hur. Ito po yung hindi unnoticeable. Kumbaga sa isang pelikula, ito po yung mga propsmen. Na wala yung mga propsmen, hindi mo magiging maayos sa mga background. Ito po yung mga cameramen. Kung wala yung mga cameramen po niyan, paano mag-iikot ang pelikula? Ang nasa limelight lang, siyempre, yung artista, yung mga director, na may mention palagi po yan. Pero yung mga propsmen, yung mga taga-timpla ng kape, yung mga taga-makeup, sa mga artista, yun ang hindi nanonotice. Pero napakahalaga ng papel na ginagampanan po nila. Na ganun din po sa pakikipaglaban sa gawain po ng Panginoon. There are many Hur
sa ating simbahan, na maybe you are not always in mention pangalan mo, pero sa harapan ng Panginoon, you did a very good job. Amen. Ginagampanan mo yung papel sa abot ng iyong makakaya, and God will bless you. Amen. Kaya nga ang simbahan nangangailangan ng maraming hur, na hindi man kayo nasa limelight, hindi man kayo na-mention, hindi man kayo nabibigyan ng commendation na inyong pastor, pero ang Panginoon ang bahala magpala po sa inyo. Panginoon ang bahala po mag-bless po sa inyo. Not only spiritual blessing, but more so, even materials and physical blessings. Amen? Now, ito po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. Ito po yung takil ng ating pong pag-aaral. 5 things about this man that helped Israel obtain victory. 5 things about this man that helped Israel obtain victory. Marahil kung wala ang isa na kagaya nito, ni Hur, hindi po na-obtain o hindi po nakamtan ng bansang Israel ng araw na yon ang tagumpay ng pakipaglaban. Amen? Every day, every Sunday, we are on spiritual battles. Amen. Every Sunday, yun ang totoo. Asahan nyo, before Sunday, marami pong sigalot. Asahan nyo, before Sunday, marami pong conflict. Asahan nyo, before Sunday, napakarami pong problema. Totoo yan. At nangyayari po yan. Kahit po sa mga naglilingkod sa Panginoon, kahit po sa mga tao po ng mga bagong Kristiyano, matandang Kristiyano, matagal ng Kristiyano. Ayoko sabihin yung matanda. Matagal ng Kristiyano. Talaga nangyayari po yan. Every families are being attacked by the enemy. Amen. Para hindi po tayo magsimba, para hindi tayo magpatuloy, para ang gawain po ay sirain. Amen. Pero tandaan nyo, sabi ng Bible greater is He that is in thee than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang nasa sa atin ang banal na Espiritu kaysa sa kapangyarihan ng Diyos ang salibutan na ito. Amen? Talagang makapangyarihan ng ating Panginoon. Now, tingnan po natin kung ano pong meron dito sa Hur po na ito. Kung ano pong meron sa character po na ito. Ni Hur, na bagamat bihirang na-mention sa Bible, marahil dito nga lang po sa ilang mga tagpun po na ito. Kung yan po natin yung background, ayon sa aking pag-aaral, itong si Hur, kasi ano natin kung ano po yung mga condition, yung mga tao, si Joshua, siyempre kasama po yung alipin doon sa Egypt, nakalaya, and Joshua became a man of war. Siya yung talagang nakikipaglaban, siya po yung pinakakapitan ng bansang Israel sa pakipaglaban. Si Caleb, yung kanyang assistant ni Moses. Nung mamatay si Moses, si Joshua ang naging leader, si Caleb, patuloy na sumuporta dito po kay Joshua. Now, itong si Hur, ayon po sa pag-aaral, hindi ko na po nailagay dyan, ayon sa pag-aaral, si Hur ay asawa ni Miriam. Hindi ko ni Miriam yung namatay na senador, hindi ko yun. Asawa ni Miriam. Okay, so ibig sabihin, merong relation si Moses doon kay Hur. Okay? Kumbaga, halos ka mag-anak niya kasi asawa ng kapatid niya. Bayaw. Bayaw. At ilang mga talata na hindi ko naman po na-mention na dyan sa Chronicles na kung saan yung saling lahi ni Hur at kung paano yung acquaintance po niya at kung paano itinalaga ni Moses si Hur at saka si Joshua upang pangunahan ng bansang Israel. Especially nung pagkuha niya ng 10 utos. Okay, nandun po yun. Now, yun po yung masasabi po natin na background ni Hur dito po sa Lumang Tipan. Okay? Now, 5 things about this man that helped Israel obtain victory. Number 1, Hur's position. Ano ba ang position ni Hur sa bansang Israel? Look at verse number 10. Look at verse number 10. Sabi ng Bible, okay? Joshua 7, Exodus 17, verse number 10.
Sabi ng Bible, and Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. Before that, sabi sa verse 9, Moses said unto Joshua, choose us out men, and go out and fight with Amalek. Tomorrow we stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Hindi kasama sa pakikipaglaban, physical na pakikipaglaban, si Hur. Nakita niyo ba? Ang inutusan ni Moses ay si Joshua ayon sa kalooban ng Panginoon na siya po ang haharap, mangunguna, pamumunuan niya ang bansang Israel sa pakikipaglaban doon sa baba ng Moron sa mga Amalekites. Si Hur, hindi kasama ni Joshua. Anong posisyon po niya? Now, here we discover an important detail in regard to Hur's life. Although he wasn't chosen of God to lead Israel out of bondage, he served as a high priest, or to serve as a high priest or captain of the guard. He was found in his place. Ibig sabihin, mayroong nakatakdang lugar para kay Hur, para sa gawain na pinagkatiwala ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, ako personal ko naiintindihan ko ito, personal akong naniniwala dito. I personally believe that when we got saved, there is a specific ministry that we can be useful. Bawat isa sa atin na naligtas na abot ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon, mayroong partikular na ministeryo na kung saan pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Sa akin, personal ko kung pinaniniwalaan po ito. At maraming mga talata na makikita natin concerning that. Yung una, sa 2 Timothy, at sandaling iwanan po natin yung Old Testament, and let's go to 2 Timothy. Ang sabi po ng Bible sa 2 Timothy, chapter 1, verse number 5 and 6. 2 Timothy chapter 1, verse 5 and 6. Sabi po dyan, ito po ay sa buhay po ni Timoteo, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan po ng ministry ni Paul. At nung sinabi ni Paul sa kanya, ay ganito sa verse 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also, verse number 6, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gifts of God, or gift of God, which is in thee by putting on of mine hand. Ano sinasabi ho dito ni Pablo kay Timothy? Sabi niya, Timothy, ang iyong lola, Christian. Tunay na Kristiyana. Sino ho yun? Si Luis. Ang iyong nanay, Kristiyana din. Kristiyano. Ang pangalan po niya, si Eunice. At ikaw, naniniwala ako na ikaw itinawag ng Panginoon sa kaligtasan, ikaw'y naligtas. Sabi ng Pablo kay Timoteo, stir up the gifts that is in thee. So naniniwala si Pablo ayon sa salita ng Diyos na bawat isang mananampalataya gaya ni Timothy na mayroong gift na binigay ang Panginoon sa iyo. At least kahit isa. And if you are going to stir up that gifts, haluin mo yan, doon mo makikita yung tamang timpla ng ministeryo para sa iyo. Amen? So, ibig sabihin, kung hindi ka man nakikita mo sa sarili mo kahit umaawit ka, ay para bang hindi sa iyo ang pag-awit sa Panginoon. I mean, sa first special number, baka meron pang ibang ministry na aangkop ka. Okay? Hindi naman talaga lahat binigyan ng talento para umawit ang maganda. Yung tama hubang awit kung hindi nawawala sa nota. Alright? Totoo naman ho yun eh. Pero sabi ng Bible, at least meron kang isang talento galing sa Panginoon. Stir up that gift, sabi ni Pablo kay Timothy. Itong si Hur, hindi po siya tinawag para maging kapitan ng army ng Israel. Hindi po siya tinawag para maging saserdote para sa Panginoon. Hindi po siya tinawag para pamunuan ng bansang Israel na kagaya ni Moses. Hindi po siya tinawag na kagaya ni Caleb na maging assistant sa leadership. Pero tinawag po siya para makatulong sa gawain ng Panginoon.
Eh, sabi po ng Bible na, when Timothy got saved under Paul's ministry, Paul knew that Timothy needed to stir up the gifts of God. Ang Panginoon nagbigay sa bawat isa, sabi sa Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness, temperance. Lahat ng mga bagay na ito, yan po ay cluster of fruit na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At isa dyan ay pwedeng i-magnify ng Panginoon sa iyong buhay para ikaw ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Wala namang hypocrisy. Ang hula ko, yayaman ka. Wala namang ganoon. Wala namang ganoon sa ating panahon. Wala namang manghuhula sa ating panahon. Ang Biblia ay open book na ho sa atin para malaman natin ang future natin sa Panginoon. Kaya inalis po ng Panginoon yun. Lahat ng mga bagay na yan, gift of tongues and prophecies, sabi ng Bible, all these things shall be done away. Ang hindi nawawala, yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi nawawala yung pag-asa mula sa Panginoon. Pananampalataya. Sabi po ng Bible, Now, sa Galatians chapter 5, verse 22, pinakita doon ni Pablo sa mga taga-Galatia na lahat tayo mayroong spiritual gifts na binigay ng Panginoon. You stir up that gifts. Hahaluin mo lamang yan. Para nagtimpla ka ng 3-in-1. Kung hindi mo hahaluin, walang lasa yan. Para nagtimpla ka ng gatas, kape, asukal. Kung hindi mo hahaluin, walang lasa yan. Lasang tubig yan na hindi maintindihan ng lasa. Parang kanal na parang wala ni kulay, hindi mo ma-appreciate. Pero when you stir up that gifts na meron ka galing sa Panginoon, that is the time na makikita mo kung saan ang ministry ang hope sa church. Ay si Hur, sabi po ng Bible, yun ang unang bagay na meron po siya. Hur was happy, very, very happy to be used in the Lord whatever capacity. Whatever the capacity na kaya mong gawin, ay yan po ay bigay ng Panginoon. Diba sabi ng Bible sa Biblia, sabi, ang sufficiency galing sa Panginoon. Di ba? Sabi ni Pablo sa aklat ng Filipo, I can do all things through Christ. Magagawa ko lahat ng bagay dahil lang kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Okay? Nagagawa natin yun. Ako sa biyaya, mga kapatid, nagagawa kong makapangaral ng salita ng Diyos. Sa biyaya, ako'y tinawag niya para magpastor. Sino po ba ako? Sabi po ng Bible, putting me in the ministry, counting me faithful. Ito po yung pribileyo mula sa Panginoon. Ganon din ang bawat isa po sa atin. Yun po yung unang bagay. We can see Hur's position. Ano ba position po niya? O wala? Wala po siyang position. Wala whatsoever. Wala po siyang position. Hindi siya kapitan ng army ng Israel. Hindi ho siya leader po ng nakalapong pag-aalay. Hindi. Yung sabi ng Bible siya po ay pangkaraniwang ordinaryong membro doon po sa Israel nung sila po ay nakipaglaban sa Amalekites. Pero sabi po ng Bible siya po ay ginagamit ng Panginoon. Amen? Now, number 2. Look at verse 11. Let's go back to Exodus chapter 17. Exodus chapter 17. Okay? Verse number 11 and 12. Sabi ng Bible, it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. Okay? And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hand were heavy, and they took a stone and put it under him. And he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hand, one on the one side, and the other on the other side. And his hand was steady until the going down of the sun. Anong sabi ho dito? Now, number 2, we can see Hur's potential. Hur's potential. Anong ibig sabihin po dito? Now, Moses sat on a stone as he surveyed the battle taking place below. This is a picture of being settled on the rock of Jesus Christ. Now, anong sabi po ng Bible, verse 11? Kasi si Moses,
na sa plano ng Panginoon, nandun siya sa tuktok ng bundok, top of the hill, sabi ng Bible, nandun sa tuktok ng burol, at nakataas ang kanyang mga kamay, nananalangin sa Panginoon. Amen? Nananalangin sa Panginoon. At ito po ay kanyang gagawin hanggang sa lumubog ang araw at matalo po na yung Amalekites. At ang sabi ng Bible, dumating yung time na ang kamay ni Moses ay napapagod na. Ikaw ba naman nakadipak ang pataas na ganyan? Umpisa sa pakikipaglaban ng mga taong nandoon. Kumbaga, ang iisipin mo, mas may pa nakikipaglaban ako dun eh. Kasi gumagalaw sila, ito nakaganyan lang eh. Okay? So, sa madaling salita, nangangawit ang kamay ni Moses at nag-uumpisa ng bumagsak. Di ba? Kumbaga, ito yung kamay ni Moses, nangangawit na. Tinataas na. Okay? Hindi naman nangangawit na. Patagilid na ng patagilid. Minsan, pag ako nagbumotor, nakakita ko ng mga naka-tricycle driver na nakatagilid ng gano'n. Nakatagilid na sa kabila. Okay? Ibig sabihin, ngamit na sila sa kakadrive. Di ba? Pag nagbumotor, nakatagilid na gano'n, ibig sabihin, nangangawit ang kabilang bewa, kaya inilalagay sa kabila. Okay? Pag nangawit na naman, nakabit na gano'n. Kaya kung nakakita ka na nagtatricycle, nakatagilid na gano'n, ibig sabihin, ngawit na. Di ba? Itong si Moses, wala siyang hawak. Sabi po ng Bible, nakataas ang kamay ni Moses, nakahawak niya yung rod of God pala, yung tungkod na binigay ng Panginoon sa kanya, ay lalo na. Di ba? May hawak siyang tungkod, napakabigat noon. Hawak-hawak ng ganyan, siya nangangawit ng kanyang kamay. At ang sabi po ng Bible, habang nangangawit ang kanyang kamay at naibababa niya ito, ay natatalo ang kanya pong mga sundalo. Natatalo ang sundalo. Ano yung mga application po yan eh? Pag tayo po hindi nag-pray para sa gawain po nito, matatalo tayo. Amen? Pag hindi natin pinanalangin ang bawat pamilya na nakalagay po doon sa ating pong lagayan ng prayer, natatalo po tayo, tinatalo tayo ng kaaway. Bakit? Hindi na nagpipray eh. Si Moses, sa pagod po niya, na ibababa niya yung kanyang kamay, at habang binababa niya yung kanyang kamay, nananalo po yung kanyang mga kalaban. At pag tinatas ulit, nananalo na naman si Joshua sa pakikipaglaban. Ubusan mo yun eh. Ubusan yun. Ibig sabihin, yung mga sundalo niya, hindi naman laban lang yun ang kilitian eh. Ubusan mo yun. Patayan mo yun. Sabi po ng Bible, number 2, Hur's potential. So, ang ginawa po ni Hur at saka ni Aaron ay kanilang pinaupo sa bato si Moses. Pinaupo sa bato si Moses. Ang bato po na yon ay stable na bato na nagtutukoy ng ating Panginoon Kristo. Sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 4, 1 Corinthians chapter 10, verse number 4, ang sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4, sabi yan, all did drink the same spiritual drink, or they drank that spiritual wrath that follows them, and that wrath was Christ. So, ibig sabihin, ang naging upuan na stable ni Moses ay walang iba kundi ang bato nito na nagtutukoy kay Kristo. Amen? Ang tawag po doon ay ito po yung presentation ng gospel ng ating Panginoon sa Kristo. The rock, when we speak of the rock in the Old Testament, that spiritual rock was Christ. Putting our faith in Christ, doon lamang masisettle ang ating mga pagsubok. Amen? Putting our trust in Christ, doon lamang gagaan ang ating mga bigatan. Diba? Pag marami tayong kabigatan sa buhay, hindi mo kayang dalhin yan. Ang sabi ng Bible, come unto me, O ye that are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, saith the Lord. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayong napapagat at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kagaanan. So, ang ibig bang sabihin, ito, na yung potential ni Hur,
na para makatulong kay Moses ay nakikita po natin dito. So, ang ginawa po nila, naglagay ng upo ang bato para kay Moses. At ang sabi po ng Bible, yung kanya pong mga kamay, yung kanyang mga kamay, lifting his hand, picture of dependence on the Lord in prayer and our worship to Him. Dito makikita natin, hindi ganong mahirap ang ginawa ni Hur. Hinawakan niya lang yung kamay ni Moses Ang hawak niya sa kamay ni Moses, at si Aaron sa kabila si Hur. Pwedeng bitawan niya. Unti-unti. Pwedeng ipalit niya yung isang kamay niya, pwedeng ipalit niya yung isang kamay niya. Pero si Moses, yung kamay niya, hindi dapat ibaba. Naintindihan niyo po ba? Nakita niyo ba yung gravity ng posisyon ng isang leader? Yung iba, pwedeng ma-sidetrack, yung iba pwedeng mag-quit, pero yung leader pag nag-quit, tapos na ang lahat. Amen. Naintindihan niyo po ba ang bigat ng responsibility ng isang leader? Amen. Yung iba pwedeng mag-withdraw, pwedeng umatras, pero yung leader pag umatras, tapos na ang laban. Talo na. Pero hindi hinayaan ng Panginoon sapagkat itong si Hur ay merong potensyal na tumulong sa gawain ng Panginoon. Amen. Ikaw ba ganoon? Ikaw ba malinisin ng leader? O ikaw sumusunod ka para sa Panginoon? Di ba? Sabi po ng Bible, ang sinabihan ni Moses, mamili ka ng mga tao, si Joshua. Binention ba ang pangalan ni Hur nung sinabi ni Moses kay Joshua? O kami dito, lalabang kami dito kami sa taas, magpe-pray kami dito Pero nakita po natin sa next verse, sa verse number 9, kasama po sa verse number 10, si Moses, si Aaron, si Hur, umakyat doon sa purol at nag-umpisang manalangin. Now, everybody has a potential sa Panginoon. Sabi po ng Bible pero ang kanyang suporta sa kanyang leader ay sapat na para may encourage ito na hindi mag-give up sa laban. Imagine mo si Moses lang nandun sa taas ng burol. Wala mo siyang kaagapay na Aaron at Hur. Nung mangangawit ang kanyang kamay, anong gagawin niya? Anong kakangawit kaya na nakatayo ng matagal? Di ba? Nakakangawit mo talaga yan. Dalawang oras ka mag-pipris mo dito, nakakangawit mo yan Kaya yung paa ko nakasampa sa pulpito, bisan pakanan, bisan kaliwa. Palit-palit yan Kung pwede nga lang isang papareho Nakakangawit, nakakangalay ho yan. Pero kinakailangan gawin para sa Panginoon. Amen. Amen? Now, sabi po ng Bible, sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 7. Tingnan po natin ito. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 7. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 7. Sabi niya po dito, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap themselves teachers having itching ears. They shall turn away their ears from the truth. Kung babasahin po natin yung mga bagay po nito, ito po yung instruction na malinaw ni Pablo kay Timoteo. Pero look at verse 7. Ano sabi niya po dito? I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith. Sa palagay niyo, kung wala yung Timoteo, sa palagay niyo, kung wala yung mga tao sa nakaagapay kay Pablo, makakaya niya ba ng solo, makipaglaban, at magampanan yung missionary, journey niya po niya? Hindi ho. Kaya sabi po ng Bible, Paul never gives up, knowing he had some men and fellow workers who labor with him in the battle to promote the gospel. Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. With this Luke, Crescens, Titus, Aristarchus, Epaphras, ito po yung fellow laborers, workers, prisoners na kasama ni Pablo. All throughout the time na siya po ay nagmi-minister. Amen? So, ibig sabihin talagang kinakailangan ng leader, mayroong kaagapay. Ikaw, anong position mo sa simbahan? Kung wala kang posisyon sa simbahan,
Sabi ng Bible, ikaw si Hur. At kung ikaw si Hur, ang iyong responsibilidad, gamitin mo yung potential mo sa Panginoon. Amen. Amen? May potential naman lahat eh. Na? Pero kinakailangan ng willing na matuto at matrain. Amen. Hindi naman pwedeng basta ka na lang tatawagin. O ikaw na, ikaw magturo ka na dito. Anong ituturo mo? Kahit mag-opya ka ng lesson sa ano mga preaching area, preaching book, hindi mo yan kayang ituro kung hindi mo yan kayang sa buhay. Amen. Amen? Yes. Amen. Kahit magaling ka, sabihin mo, kaya mong gumawa ng outline. Bible outline, lesson outline. Kahit kumopya ka ng mga outline sa anumang mga outline na site sa internet, napakarami. Pero kung hindi mo yan kayang isabuhay, wala po yan. Amen. Wala po yung impact sa mga taong nadidinig ka. Amen. Wala po yung impact sa buhay mo mismo. Amen. Para ka lang nagna-narrate ng isang istorya at wala na. Bakit po? Sapagkat itong si Hur, wala ho siya sa limelight, and yet, pwede siyang gamitin o ginagamit siya ng Panginoon. Mas may pa yung gano'n. Unnoticed ka, pero ginagamit ka ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, pagdating mo sa langit, well done, thou good and faithful servant. Enter into the joy of thy Lord. Thou hast been faithful over few things. Napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Kung ang responsibility mo, kagaya ni Hur, tagataas lang mo ng kamay, so be it. Pero naging faithful si Hur hanggang sa matapos ang laban. Amen? Bagamat ang nakikita ko natin lagi, si Pablo, nakikita ko natin, ito pong si Moses, nakikita natin si Joshua, at si Hur, yun lang ang responsibilidad sa harapan ng Panginoon. Kamsa po yan. Well done po yan. Bakit po? Yun ang talagang tinalaga ng Panginoon sa kanya. Bawat isa po sa atin, mga minamahal, we have the potential to be used of God. Bawat isa. Magpapagamit ka lamang at magpapaturo ka. Hindi pwedeng hindi ka tuturuan. Wala akong self-made man. Anong self-made man? Alam ko na lahat. Umpisa nung una, alam ko na lahat. Magaling ha. Galing mo naman. Alam mo na lahat ha. Sabihin, yung pinanganak ka, alam mo na lahat. Galing mo. Nung naligtas ka, alam mo na lahat. Matindi ka. Si Pablo nga, sabi ng Bible, he has been with the disciple many days. And even a year, sa ating pinag-aralan kanina. Kinuha siya, kinukup siya ni Barnabas. Tinirain siya sa mga disciple for years. Bago siya nagamit sa ministry. Amen? Amen. So, ibig sabihin, hindi lang pala yung basta na lamang tinawag at pagkatapos mga ngaral. Hindi. Amen. Nag-train mo yun. Kaya sabi ko ng Bible, hindi ka pwedeng gumamit, hindi mo pwedeng asahan yung mga taong novice. Pag sinabing novice, bagito. Pag sinabing bagito, kasi sibon lamang, tapos mga ngaral kagad na salita ng Diyos. Hindi mo maasahan yun. Amen. Anong ituturo yun? Kopya-kopya lang? Hindi mo kopya-kopya dito sa Bible. It takes time and hours. Maraming pag-aaral para lamang po makita mo talaga kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Now, number 3, Hur's participation. Look at verse number 12 again. Balikan po natin po yung ating binabasa sa Exodus chapter 17. Again, in Exodus chapter 17, verse number 12, sabi diyan, but Moses' hands were heavy, and when they took a stone and put it under him, pinaupo siya, his hand thereon, ito po yung pananampalataya kay Kristo, and Aaron and Hur stayed up his hands, one on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Number 3 is Hur's participation. Hindi niya lang tiningnan ang kamay ni Moses at sinabi niya kay Moses, Moses, kaya mo yan pag pray kita na hindi mo maibaba yung kamay. Di ba maraming gano'n? Ako, pambihira. Nakikita na yung pangangailangan nakikita na yung pangangailangan sa church Nakikita na yung dapat gawin Pinagpe-pray pa rin kung tutulong siya. Kung meron kang kakailangan at kapasidad na tumulong, by all means, tumulong ka na. Amen. Amen? Ang tawag mo dun ay pusang palo. Amen. Pusang palo.
Yan ang ibig sabihin, initiative po yun sa English. Ha? Mag-i-initiate ka ba? Nakita mo may pangangailangan sa church eh. Anong gagawin mo? Pag-pray mo yung pangangailangan na yun? Eh, meron ka namang kakayanan na tumulong? Tumulong ka. Amen. Amen? Ano? Yun po yung tunay ng mananampalataya. Amen. When you saw the needs, at ikaw lang ang nakakita, hindi nakita ng iba, ba, hindi gawin mo? Amen. Gawin mo. Ha? Whose participation? Ha? This was critical to the success of Joshua and those who fought the battle. Whose participation was critical? He had just stood there and not being willing to hold up Moses' hand, Israel could have lost the battle. Letter A. Position without participation is not a good leader and fellowship. Amen. Amen. Intindihan niyo bang ibig sabihin nun? Again, position without participation. May posisyon ka nga. Hindi ka naman nagpa-participate. Tunay ka bang leader? Hindi. Ang tawag sa iyo, virtual leader. Virtual. Nagpapakita ka lamang doon sa Facebook. Nagko-command ka lang through text. Nagko-command ka lang through video call. Pero hindi ka maasahan doon sa site. Aba, pag ang arkitekto gano'n, lagi ka lang nagbi-video call. O, kamusta yung construction dyan? Okay na sir, ayos na sir. O sige, tuloy nyo lang yan ha. Kailan kayo pupunta rito sir? Bahala na, basta pupunta ako dyan. O kaya mangyayari sa project po niya doon sa site? Ay nako, rumble ho yun. Bakit po? May walang ano eh. Ang tagod, walang inspection eh. Walang supervision eh. Kung walang inspection, walang supervision dun sa site ng construction, ano mangyayari po kaya dun sa ginagawang project o building? Palpak po yun. Pwede bang ipakita lang yung, sir, tingnan niyo po yung ginagawa namin dito, nagbubuso kami ngayon dito ng pundasyon eh. Ganun ba? Sige nga, video call mo nga. O sir, ayun, nakita niyo ho yun, ayun, binubuhusan na po yung pundasyon, ayun. Ganun ba? O sige, okay yan. Kailan kayo pupunta rito sir? Saka na, basta saka na. Basta buhusan nyo lang ng buhusan yan. Buhusan ng buhusan sir. O sige, buhusan ng buhusan. Buhusan daw ng buhusan. Yung isang pundasyon, nag-uumapaw sa buhos. Yung isang pundasyon, kinulangan sa buhos. So pagdating ng gusali, nung naitayo na, yung nag-umapaw sa buhos, hindi ang itsura ng mga pundasyon parang mga buntis-buntis, ubang-ubang. Yung isa naman na kinulangan sa pundasyon, sa buhos, ay ukapa. Bakit po wala mong supervision? Amen. Now again, position without participation is not good leadership. Hindi pwedeng hindi ka on hand. On hand ka lagi sa bawat sitwasyon. Amen? Siguro, mga kapatid, sabi po ng Bible sa verse 12, who knows the importance of winning the battle against the enemy? You must see the needs to be done and do it. And do it voluntarily. Pag sinabing voluntarily, kusat loob. Hindi naman binayaran siguro dito, taas mo kamay ko. Inuutusan kita, ako si Moses. Hindi. Nung makita po niya, nangangawit na ang kamay ni Moses at parang bumababa na. At nakita niya habang bumababa ang kamay ni Moses, natatalo po yung Israelite doon sa baba sa pakikipaglaban. By initiative. Nagtindahan lang si Hur at si Aaron. Taas natin. O, tinaas nila ang kamay ni Moses. Sabihin, automatic na nakita nila yung needs. Nag-participate po sila. Amen. Amen? Ang sabi po ng Bible, ganoon ang nais ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Ganoon ang nais ng Panginoon sa bawat member ng church. Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, sabi doon, I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation in Christ Jesus. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, babasahin po doon. Sabi ni Pablo kay Timoteo, I endure all things. Makakaya ko lahat ng bagay. Gagawin ko lahat ng bagay. Magsisikapan ko lahat ng bagay para sa mga hinirang ng Panginoon, para sila din po ay maligtas. Amen. So, ibig sabihin, hindi mo naman tayo tumitigil. Amen? Amen. Ninanais po natin maabot ang kaluluwa ng maraming tao sa pila. Mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, mga taong malapit po sa atin. And they do it voluntarily. Voluntarily.
Salamat sa Panginoon kung pumupunta ka dito every Sunday morning voluntarily. Hindi ka napipilitan, hindi ka napwersa, nakita mo yung pangangailangan ng buhay mo para kayo lumago sa pananampalataya. At salamat sa Panginoon, pagkatapos natin magkaroon ng service sa pananampahan, voluntarily, binubuhat mo yung upuan mo, ini-stack mo sa lagayan para kahit papano makatulong ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Kahit kakarampot ang iyong ibinibigay sa Panginoon, pero yun ang abot ng iyong makakaya, yun ang standard na nais ng Panginoon, binibigay mo voluntarily, nandun ang pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko ng Bible, this was forced participation. And let there be potential without participation is a little of value. Diba? Kanina, position, ngayon naman, potential. Diba? Maraming tao, maraming mga mananampalataya, maraming potential eh. Ibig sabihin, bang sa tingin mo, malaki ang magagawa sa ministry. Pero, kung wala, hindi naman nagpa-participate, sayang. Amen. Sayang. Amen. Diba? Ang dami mong abilidad. Magaling kang umawit. Creative ka. Meron kang talino. Meron kang tinapos. Pero hindi mo ginagamit sa ministry. Sayang. Amen. Sayang po yung potential. Potential without participation is of little value. Marami hong mananampalataya sa lahat ng simbahan gayon. May potential, pero wala akong participation, little of value pala sa Panginoon. Diba? Diba nakakahiya yung mga malilitan, kinikriticize, yung po mga, hindi naman lahat, yung mga senador na walang naipapasang batas, na ang ginagawa ay nagbubutas ng upuan. Diba? Little of value ang tawag po sa kanila. Diba? Meron silang posisyon, meron silang potensyal, pero wala silang ginagawa, wala silang partisipasyon. So, ano nangyayari? Little of value. Ganun din po sa church. Amen? Pastor, bago lang po ako eh. Sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, bago ka pa ba? Hindi na, tagal ka na eh. Diba? Naniniwala tayo yung mga bagong nag-a-attend sa atin ngayon. 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Consider silang bago. Pero ikaw'y matagal na, nabautismuhan ka na dapat ikaw nagagamit na sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat ikaw nakakasama na sa discipleship program every Saturday. Dapat ikaw umaattend ka na ng mga meeting po na ganyan. Bakit po? Sapagkat meron kang potential, kung hindi mo ipaparticipate po yan, little value ka sa Panginoon. Now, even Paul, in the book of Titus chapter 2, mention and taught to Titus to let all members to realize their potential and must be put to test. Tingnan po yung Titus chapter 2. Balikan po natin yung bagong tipan. Titus chapter 2. Ito, inisa-isa ni Pablo kay Titus kung ano po yung mga responsibilidad ng mga member po ng church po doon. Sabi niya sa Titus chapter 2, alright, verse number 2, sabi niya, that the aged men to be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. O yung mga matatandang lalaki, ibig sabihin yung mga matatanda na, senior na, lahat. Sabi ng Bible, ito yung dapat na responsibilidad ninyo. Be sober, be grave, temperate, sound in the faith, in charity, in patience. Aged women, o matatandang kababaihan. Sabi niya sa verse number 3, they be in behavior as becometh holiness, okay, given not given much wine, teachers of good things, tagapagturo na. Amen? Sa young men, sabi ng Bible, o young women, sabi ng Bible, the young women to be sober, to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedience to their own husband, that the word of God be not blasphemed. So ito po yung instruction ni Pablo doon po sa lahat ng iba't ibang division o department ng miyembro ng simbahan po doon. Sabi niya sa mga kalalakihang, matandang kalalakihan, eto dapat. Sa mga matatandang kababaihan, eto dapat.
Sa mga batang kalalakihan, ibig sabihin mga may asawa, pero mga bagong couples, eto. Sa mga asawang babae, na mga bago pa lamang, na nagsipag-asawa, eto. Okay? So, ibig sabihin, dito makikita po natin, lahat sila may potensyal. Pero ang nais ni Pablo, nais ng Panginoon, lalo na, paggamit yung potensyal na yan, at ikaw ay mag-participate. Amen? Mag-participate ka. Okay? Yan ang nais po ng Panginoon, participation. Now, number 4. Number 4. Ano po yung quality na meron po si Hur? Number 4, Hur's persistence. Persistence. Verse number 12. Balikan po natin yung verse number 12. Tingnan niyo po. Ng Exodus 17. Binasa natin kanina, sabi ng Bible, Hur stayed up his hand sa gitnang bahagi, one on the one side and the other on the other side, and his hand were steady until the going down of the sun. Now, number 4 is Hur's persistence. Hur continued to use his potential until the task was complete. He did not abandon the work until victory was secured. Diba? Sabi ng awitin natin, faith is the victory that overcomes the world. And come along the hills of life, ye Christian soldier Christ. Behold the battle earth at night shall bathe the glowing skies. Ano sinasabi po ng awitin po na yan? Talagang bagong victory, mayroong pakikipaglaban. At kapag may pakikipaglaban, huwag ka bastang aayaw. Persistence, kayanin mo. Remember, sabi ko ng mga matatanda, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ito naman talaga yun di ba? Yung umaayaw, talagang hindi nagwawagi yun. Pagka lagi na lang lalabang ka sa boxing at pagkatapos ay laging hahagisan ka ng tuwalya, ayoko na. Hindi ako na, tinamaan ko, hindi ako na. Ay, paano ka ba nanalo noon? Ang umaayaw, talagang hindi nagwawagi yan. Sapagkat ang nagwawagi, hindi talaga umaayaw yan. Amen? And now, before the victory, talagang mayroong pakikipaglaban. Okay? Kaya nga sabi ko ng Bible, number 4, Hur's persistence, sabi ko ng Bible. He used his potential until the task was complete. He did not abandon the work until victory was secured. Okay? He knew he was serving a critical role and he was determined to be faithful until the task was complete. Bawat responsibilidad natin, mga minamahal, critical yan. Ibig sabihin, nakalaan yan para sa iyo. Pag hindi mo ginampanan, bungi ang sistema. Diba? Alam niyo yung nakaraan natin mga ilustrasyon, diba? Mayroon isang matanda, nakaupo, ang kanyang bahay, tabi ng kalsada. Nakakita siya, mayroong pumaradang sasakyan. Okay? May nakita siyang bumaba, yung isa naghukay ng malalim. Pagkatapos ng maghukay ng malalim, yung sumakay sa sasakyan yung isa, yung naghukay ng malalim, sumakay sa sasakyan, bumaba naman yung isa, tinabunan yung hukay. Sabi ng matanda, hindi siya makatiis na nakikita niya eh. Pagdating sa kabila, isang mahabang area ang napagitan, naghukay na naman yung taga-hukay, nagtabo na naman yung taga-tabon. Hindi na siya nakatiis, kinausap niya, ano bang ginagawa ninyo? Ay kami yung taga-kabit ng poste, tagalagay kami ng poste. Bakit yung isang taga-tabon, yung isang taga-hukay? Pag nung hinukayan, tinabunan. Wala mo kasi yung tagalagay ng poste. Absent. Ano gagawin namin? Ito responsibility namin. Ako, taga-hukay lang ako eh. Siya, taga-tabon lang eh. Yung tagalagay ng poste, wala, absent. Wala ho kami pakialam sa kanila. Basta ang mahalaga, nagawa ko responsibilidad ko, nagawa niya responsibilidad niya, yung responsibilidad ng tagalagay ng poste, bahala siya sa buhay. May natapos ubang trabaho yun. Wala. Kung gano'n ang gagawin po natin, membro ka ng church, sisisihin mo yung wala. Wala nga eh. Gawin mo yung wala. Amen. Gawin mo yung dapat gawin. Yes.
para matapos po at magkaroon tayo ng tagumpay sa church. Amen. Aasa mo ba yun? Wala. Wala nga. Amen. Di yung kanyang dapat gawin mo. Amen. Kung kaya mo din lang. Sa palagi ko, kaya naman ng dalawang maglagay ng poste dahil ang iniisip lang nila, basta ako, taga-hukay lang ako. Sabi ng isa, basta ako, taga-tabon lang ako. Yung taga-tanim ng poste, bahala siya sa buhay niya. Tanong, nagawa ba na yung responsibilidad nila? Wala. Wala ko silang na-accomplish. Sabi ko ng Bible, tingnan niyo po ito. Force, persistence, letter A, position without persistence can cause defeat. Nakita niyo ba yan? Yes. Letter A, position. May position ka nga, pero wala ka namang tiyaga. Wala ka namang continuity. Yung tuloy-tuloy na gagawin mo yan. Di ba? Kung ikaw ay napili o ikaw ay nahalal, ano man posisyon sa gobyerno, ano man posisyon sa iyong trabaho, ano man posisyon sa iyong kumpanya. Pero posisyon lang ang ginagawa mo, pero hindi ka consistent sa trabaho. Palagay mo, bukas makalawa, nandiyan ka pa. Sisisantihin ka na ng may-ari ng kumpanya, sabihin sa'yo, pambihira ka. Hindi porke manager ka, isang taon, isang bis ka lang pupunta. Ano ka? Hindi ka binabayaran para lamang pumasyal-pasyal dito pagka may time. Di ba meron ganun? Pasyal-pasyal lang pag may time, hindi mo ganun ang trabaho. Lahat ng trabaho, maglalang ka ng oras, pawis, dugo, puhunan para ikaw po ay manatili sa pwesto mo ngayon. Sabi ko ng Bible, position without persistence can cause defeat. It will be a different story if Aaron and Hur left Moses' hand unattended before the sun go down. Magiging talunan po sila sa laban na ito. Tayo rin, kung walang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at wala tayong patuloy na pagsunod sa Diyos, magagapi tayo ng kaaway. Amen. Tingnan po sa James chapter 4 verse 7. Totoo naman yan. Amen. Huwag mong sabihin matatag ang Kristiyano kung hindi ka umati ng church. Amen. Huwag mong sabihin na hindi ka na nakakapanood ng ating pananambahan, maging live streaming, tapos sasabihin mo matibay kang Kristiyano. Lokohin mo sarili mo. Yes. At lokohin mo ang Panginoon. Pero remember, hindi mo kayang lokohin ang Panginoon. Amen. Amen. Sooner or later, you will fall down because of pride. Amen. Pride mo yan Kung sasabihin mo hindi mo kailangan ng church, that's pride. Amen. Kung sasabihin mo hindi mo kailangan ang pangangaraw ng salita ng Diyos, that's pride. Amen. Yes. Pride mo yan Amen. kung meron ka niyan, sabi ng Bible, you are bound to fall. Amen. Hintayin mo, lalaga pa ka. Yes. Yun yung sabi po ng Bible. Look at James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Ano sabi ng Bible? James chapter 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Yes. Pasakot ka sa Panginoon. Sabi ng Bible, maiiwasan mo ang kaaway Amen. at lalayo siya sa iyo. Hindi mo kayang labanan si Satan. Hindi mo kayang labanan ang Diablo. Hindi natin kaya labanan siya. Amen. Para magapi natin siya, magpasakot tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Magpasakot tayo sa Panginoon. Alam mo, yung tanikala ng bisyo sa buhay ng isang tao, ang hirap tanggalin yan. Kung hindi ka magpapasakot sa Panginoon, hindi mo kaya yan. Yung kadena po ng addiction po sa mga games, hindi mo kayang tanggalin yan. Amen. Kung hindi ka magpapasakot sa Panginoon. Yes. Yung addiction po ng pornography, pag hindi ka nagpasakot sa Panginoon, hindi mo kayang tanggalin yan. Amen. Yung addiction po ng mga barkada na kung saan ka dadalhin, hindi mo kayang tanggalin yan kung hindi ka papasakot sa Panginoon. Amen. Yung mali mong mahahalin na pananalita sa bibig mo, hindi mo kayang alisin yan kung hindi ka magpapasakop sa Panginoon. Amen. Lahat, kung hindi tayo nagpasakop sa Panginoon, hindi natin magagawa na magkaroon ng pagbabago sa ating buhay.
sabi po ng Bible, dito nakita po natin, ibang istorya ang makikita natin, mababasa natin. Kung itong si Hur, sinabi niya, bahala yung Moses na yan. Hindi naman niya ako binigyan ng responsibilidad. Sinabi niya lang kay Joshua, lumaban. Ako, pinhinayaan niya lang ako dito eh. Pabay, nakita mo yung pangangailangan, gawin mo. Amen. Huwag kang magpikit mata. Itong si Aaron, nakita niya, tsaka ni Hur, nakita niya, bumababa na ang kamay ni Moses eh. Malapit na eh. Kumbaga sa bunong braso, nandun na yung kamay ni Moses eh. Kaya-kayang itumba ng kaaway. Anong gagawin mo? Diba? Sinicheer mo si Moses, labanan mo. Hanggang sa matalo po nila. Pagdating po ng hapon, sa maghapon po na yun. Then let there be participation without persistence. Nagpa-participate ka nga. On and off ka naman. Hindi rin po mangyayari po yun na maayos. Participation without persistence can cause setback. Imagine mo, kung si Moses, di ba, nananalo na bansang Israel. Sabi ni Moses, talo na naman. Tinasa naman, talo na naman. Ay, maaaring sabihin po natin, nanalo naman sila. Kung nga walang consistency pa, taas, baba. Alam niyo ba kung gaano karaming taong namamatay doon sa baba? Di ba? Mga tauhan nila yun eh. Hindi naman yung kilitian lang eh. Patayan yun eh. Ibig sabihin, pag naibababa ni Moses ang kanyang kamay, baka 100 katao na kasama nila namamatay doon sa baba. Di ba? Hindi ka mapukonsensya noon, 100 katao na namamatay sa baba kasi bumabagsak ang kamay ng leader ko. Pag tinataas mo, nananalo sila. 100 katao na mamatay na kalaban. Di ba? So, ibig sabihin, kinakailangan maging consistent ang leader at saka yung tumutulong sa leader. Dahil kung hindi niya gagawin yun, ibang istorya na naman ang mangyayari. Look at when John Mark left Paul and Barnabas, there was a setback in their missionary journey. Sa Acts chapter 13 verse 13, sa Acts chapter 15 verse 38, Paul doesn't want John Mark to go with him, with them again in the ministry. Diba? Sa Acts chapter 13, look at verse 13. Acts 13:13. Tingnan po niya sa bagong tipan. Acts chapter 13. Iwanan muna natin yung Exodus 17. Acts chapter 13, verse 13. Sabi ko ng Bible, now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Kasi bagito po sa ministry si John Mark, nung itong si Pablo at saka si Barnabas, naglayag sila sa kanilang unang missionary journey, iniwan sila ni John Mark. So verse 15, o sa chapter 15, verse 38 hanggang 39, o verse 38, 15 verse 38, ano sabi ni Pablo? Sa verse 36 hanggang 38, and some days after Paul said unto Barnabas, let us go again to visit our brethren in every city, where we preach the word of the Lord, and see how they do. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought it not good to take him with them, who departed from Pamphylia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them, and they departed asunder one from another. So Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. And Paul to Silas, verse 40, and departed, being commended by the brethren unto the grace of God. Imagine ninyo kung ikaw po ay merong partisipasyon, pero hindi ka persistence, hindi ka tuloy-tuloy, ano mangyayari sa ministry? Pungi-pungi. Di ba? Kompleto yung choir, aawit dito, magpa-practice. Pagdating ng araw na kakanta sa Panginoon, pungi, kasi wala ka. Amen.
Paano nangyayari ho doon? Inaasahan ng kapwa mo aawit sa Panginoon, nandun yung boses mo, na in harmony, nung nag-practice kayo, nandun kayo, buong-buo ang boses nyo, ang ganda ng tono ng boses nyo, ang ganda ng impact ng awit nyo sa Panginoon. Pagdating ng Sunday morning, wala ka, hindi ka aawit. Nag-practice ka ng Sabado, Sunday morning, hindi ka aawit. Ano ang palagay mong impact sa mga kasama mo? Nakaline up kayo dito, isinet mo yung setup nyo, yung position nyo, sakto na, gather na dito, apat dito, apat sa likod. Ang ganda ng pwesto nyo. Pagdating ng Sunday morning, 3 wala. Palagay mo, ano kaya ang magiging impact niyan sa mga kasama mo na umaawit sa Panginoon? Di ba? Mamimiss siyempre nila yung boses mo. Kahit napakahina ng boses mo, kahit puro mahina, kapag yan ay umawit ng sabay-sabay at sakto sa tempo, maganda ho ang kalalabasin niya. Amen. Pero kung kurarang, kulang, dahil wala ka, yun ang sinasabi ho dito, participation without persistence can cause a setback. Imagine mo, sama-sama together sila, si Paul, si John, si Barnabas, first missionary journey. Pagkatapos biglang nawala si John Mark. Kasi si John Mark, ay umalis, umuwi na. O, siyempre nga naman, etong si Pablo, ina-assume niya sa ikalawang missionary journey nila, ganoon na naman ang gagawin niyan eh. Nang iiwan niya eh, tapos sasama na naman natin. Nag-away tuloy si Barnabas at saka si Pablo. Nag-away, hindi naman suntukan, hindi argumento. Sabi ni Barnabas, pamangkin ko yan, bigyan mo naman ikalawang pagkakataon. Sabi naman ni Pablo, kung gawin na naman sa atin yan. Diba? I-train mo muna yan. I-train mo muna yan. O sige. Sabi ni Barnabas, sige, i-train ko muna siya. Si Barnabas, sinama si John Mark. Si Pablo, umatak ng isa, si Silas. Hindi na nalaman kung ano nangyari kay Barnabas at saka kay John Mark. Kung saan sila nagpunta. Na-focus ang atensyon ng Biblia sa aklat ng mga gawa kay Pablo at kay Silas. Pero later on, dumating yung panahon, sabi ni Pablo, take John Mark with thee, for he is profitable in the ministry. So, kahit si Pablo naman, kahit nagalit siya doon sa nangyari na yon, alam niya tao lamang at kinakailangan matrain at mabago. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ngayon inconsistent sa iyong ministry sa church, hindi kita pinagagalitan, pero nais ng Panginoon na ikaw ay maging persistent sa iyong ministry. Amen. Walang iwanan. Yes. Walang iwanan, magtuloy-tuloy ka lang sa Panginoon at doon makikita mo yung blessing ng Panginoon sa buhay. Amen. Ano sabi ni Pablo? Kay Timoteo, take John Mark with thee, or he is profitable in the ministry. So nakita niya later on ang potential ni John Mark. At sabi ni Pablo, kasama niyo naman si John Mark, kinabang niya sa ministeryo. Aba, kung hindi po nangyari yun at hindi siya bumalik sa ministry at naging persistent, wala po tayong aklat ng Mark sa Bible. Amen. Si John Mark ang ginamit ng Panginoon dyan para isulat dyan Si John Mark na nang-iwan, inconsistent, pero na-train, nagpatuloy, nagpakumbaba, at willing matrain. Now, kaya nga po yung pang-apat, yung persistence ni Hur. Sabi niya, ito lang yung kaya kong gawin, hindi ko pa gagawin ang buong kaya ko, buong lakas ko. Okay lang sa amin, kahit mangawit ang kamay ko, hawak-hawak ang bigat ng kamay at saka tungkod ni Moses. Kung itong responsibilidad na inatang sa akin ng Panginoon, gagampanan ko ito. Walang bitawan, walang iwanan. Amen. Walang iwanan sa bayan ni Juan. Amen. Hawak-hawak ko ito. Sabi po ng Bible, consistent. Persistence, sabi po ng Bible. Hindi kagaya ni Demas, sabi ng Bible. Nakita niyo ba yung nangyari kay Demas? 2 Timothy chapter 4 verse 10. Isang manggagawa din ng Panginoon, kasama ni Pablo sa ilang mga tagpo sa Bible, sa aklat ng mga gawa.
Pero sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 4, isa na lang, tapos na po tayo. 2 Timothy chapter 4, verse number 10. Ang sabi ng Bible, for Demas had forsaken me, having loved this present world, and departed to Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus to Dalmatia. Sabi ng Bible, sabi ni Pablo kay Timothy, si Demas iniwan tayo kasi nagkaroon ng pagmamahal sa mundo na ito. Amen. Yun po ang mabigat. Pag ikaw ay hindi consistent sa pagsimba, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa lahat, sa pagbibigay, sa lahat ng ministry sa church, na ang mundo i-overcome ka, Yes. sasaklubang ka ng mundo, at later on, mawawala ka sa ministeryo. Amen. Mawawala ka sa pagsamba. Mawawala ka sa fellowship. Amen. Sabi ng Bible, si Demas, very active sa ministry. Pero hindi ho siya naging persistence. Hinayaan niya ang mundo, ma-overcome siya. Sabi ng Bible, Demas forsaken me, having loved this present world. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot po yun. Kahit ang pastor, pag hindi lang ingat, isang araw mawawala sa ministry. Pag hindi mo kami naging consistent, pwedeng mawala sa ministry. Worker ng church, pwedeng mawala sa ministry. Wala hong indispensable ho sa atin. Ibig sabihin, yung bang hindi mawawala. Ano hindi mawawala? Lahat. Pwede ho. Pero kung tayo po'y magiging consistent na, magpe-pray sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo akong lakas, araw-araw, kaya ko to. Tuloy lang ang laban. Number 5, poor's prosperity. Pinagpala ba si Hur? Yes naman. Hur was in grace, realizing his potential, participating with persistence, and he enjoyed the victory. Victory through faith, sabi po ng awit. Victory in Jesus. I heard an old story how the Savior came to glory. He gave His life on Calvary to save a wretch like me. Diba? Sabi ng Hebrews 12, looking unto Jesus is the author and finisher of our faith. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi lang siya author, finisher din siya. Bakit po? Tinapos po niya yung laban niya sa lupa, di ba? Ang goal po niya isang araw mamatay sa krus, ilibing at mabuhay para bigyan tayo ng buhay walang hanggan. Amen. So naging consistent ang ating Panginoon at pinagpala ang kanyang ginawa dito sa lupa. Kasama po tayo doon. Si Hur, yung kanyang prosperity, sabi ng Bible, he enjoyed the victory. Joshua and the army of Israel was victorious in battle, and Hur had played a significant role in the victory. He used the ability God given, and he prospered because of his faithfulness. There is a work to perform for the Lord. We must continue to fight if we are able to experience victory. Talaga naman no retreat, no surrender, no pain, no gain. Diba? Yan ang mga battle cry. No retreat, no surrender. Walang susuko, walang aatras. Okay? Yan sabi po ng Bible. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 Timothy chapter 4 verse 7. Anong sabi niya po dito? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sabi nga nila, itong mga area na to, itong tagpuna ito, ay si Pablo, malapit na. Malapit na yung kanyang buhay. Sabi niya ho dito, I have fought a good fight. Lumaban ako ng matinding pakikipaglaban. Yung the best na pakikipaglaban, ginawa. I have finished my course. Tinapos ko na yung takbuhan. Tinapos ko na itong lahat ng obstacle na ito sa buhay ko na ito. And I have kept the faith.
Yung pananampalataya, hindi ko yan iminaksi, hindi ko yan nirekat yung aking pananampalataya sa Panginoon. Hindi ako nagsisisi. Sabi ni Pablo, na I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Na, si Hur, dito lang yung responsibility niya. Pero he had fought a good fight. He had finished the course and he had kept the faith. Balikan po natin po yung Exodus 17. Tayo po ipatapos na. Verse number 13, sabi ng Bible, and Joshua discomfited Amalek and his people, the edge of the sword, from going down of the sun. Amen? Natalo nila sa madaling salita, yung Amalekites. Nagapi po nilang lahat. Ay kaya nga sa istorya na nakalagay po dito, verse 14, and the Lord said unto Moses, write this memorial in a book, in the book of Exodus, and rehearse it in the ears of Joshua, and I will utterly put out the remembrance of Amalek under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Na ang ibig sabihin, the Lord has sworn that the Lord have war with Amalek from generation to generation. Okay? So, ibig sabihin, yung pong tagumpay para ho kay Hur, ito po ay kasaganaan sa Panginoon. Amen? Amen. Na kasaganaan sa Panginoon. It is forced prosperity sa Panginoon. Na, alam niyo, spiritual blessing, talaga namang mas matindi yan kaysa sa physical at saka material blessing. Amen. Yung material blessing, nawawala yan eh. Amen. Dito lang sa lupa yan eh. Yes. Pero mga kapatid, yung spiritual blessing, knowing ang pamilya mo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Knowing na ikaw, every Sunday, tapat ka naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Knowing ikaw, nagagamit ng Panginoon, nagsosonglit ka dito. Amen? Amen. Knowing ikaw, nagagamit ng Panginoon, nag-a-answer ka sa church. Amen? That's victory. And that's prosperity sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, 4 na bagay sa hindi kilalang gaanong tao sa history ng Israel na nailagay sa aklat ng Exodus ang pangalan ni Hur. Hindi naman siya kilala. Hindi naman siya ganun dakila. Pero dahil nga siya po ay meron siyang potential, ginamit siya sa Panginoon. Wala siyang posisyon, pero napapagamit siya sa Panginoon. Persistent siya. Ano pa? Sabi ko ng Bible, nag-participate siya. Ikaw, kailan ka magpa-participate sa gawain ng Panginoon? Pag huli na ang lahat, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, sa conclusion, maaari ang ating ginagampanan ng ministry or ministries ay hindi gaanong pansin, ngunit ginagawa ko ito na may katapatan, papatuloy ka dito, bahagi ka ng tagumpay ng simbahan mo. Amen? Sabi ng Bible, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse number 15. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos. Salamat po sa aming natutunan sa gabing ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa buhay ni Hur. Tunay nga po na kahit po unnoticed, hindi gano'ng napapansin ang aming pong ginagawang effort. Pero kung ito po yung ginagawa po namin consistently, nagpa-participate po kami, ginagamit po namin ito sa gawain, alam po namin there will be blessing. There will be peace sa aming puso, knowing nagagawa po namin ang the best para sa inyo. Salamat po Diyos, purihin ka Panginoon sa gabing ito. Pagpalain niyo po lahat ng nakapanood, pagpalain niyo po bawat isa. Pagpalain niyo po Panginoon ang gabing ito, bigyan niyo kami ng kapahingahan sa magdamag at kalakasan po sa kinabukasan. Pagpalain niyo po susunod na mga araw sa aming buhay, sa buhay sa linggo. Ingatan niyo kami laban sa virus ng COVID. Pangunahan niyo po ang pandemic na ito matapos na upang bumalik kami sa regular po namin pamumuhay po sa mga. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli magandang gabi po sa bawat isa. May the Lord bless us all always. Salamat po.